sa ating ika-4 na principles of God. Ito pong ipagpapatuloy yung the 7 principles of God na ating matatagpuan sa Genesis chapter 1 hanggang chapter 11. At ang video po natin ngayon, ito ay ika-4, the principles of God. Dito natin makikita na sa ika-4 na principles na ito ay napakahalaga, sapagkat ito ang mga kataga na babanggitin ng Panginoong Kristo sa pagharap ng bawat isa sa kanyang presensya. Ang Panginoong Kristo ay siyang pinto. He is the door. Sabi ni Jesus, I am the door. At sabi niya sa John 14:6, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. So napakahalaga nating malaman na yung the 4 principles of God, ika-4 na prinsipyo ng Diyos, panuntunan ng Diyos, na kanyang ilagay sa chapter 4 ng Genesis. Ito'y kahalintulad ng sinabi ng Panginoon sa Kristo sa Mateo 7:23. Nang sabi niya rito, and then will I propose unto them, I never knew you, depart from me, ye that work in iniquity. At sa Matthew 25, verse 12, ito naman ang sabi niya, but he answered and said, verily I say unto you, I know you not. So dito natin makikita na yung presensya ng isang tao, ng isang mananampalataya sa harapan ng Diyos, itinanggi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, I know you not, you workers of iniquity. I know you not. Ito, sa Genesis chapter 4, ating makikita yung dalawang uri ng tao. Yung dalawang uri ng paghandog, dalawang uri ng desisyon ng Diyos. So napakahalaga na makita natin yung desisyon ng Diyos sa kanyang pagharap sa bawat isa. Tayo ay haharap bawat isa sa hukuman ng Diyos. At ayon sa nakikita ng Diyos sa atin, yun ang kanyang pagpapasya. Yun ang kanyang sasabihin, sasalitain bilang pagpapasya sa atin sa pagdating ng araw na haharap tayo sa Kanya. So dito, napakahalaga na ating malaman ang katotohanan ito, yung panuntunan ito na magiging gabay, magiging ilawan at anglaw ng ating paglalakbay sa pananampalataya na ito na iniakda ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa buhay ni Cain, ating hihimayin yung malalim na dahilan ng Diyos. Bakit hindi niya tinanggap si Cain? Una, yung pagkatao ni Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. Pangalawa, yung kanyang ginawa. Yung kanyang ginawang paghahandog. Sa lumang tipan, ang paghandog ay isang uri ng pagsamba o pagpapakita ng pagsamba kung kanila ito inihahandog. Si Cain ay nagpakita ng kanyang pagsamba, paghahandog sa Diyos. Ngunit ang naging dulo nito ay hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang pagkatao, hindi ng Diyos tinanggap ang kanyang ginawa. Ano ang dahilan?
O titingnan natin yung inihandog Cain. Ang sabi ng salita ng Diyos, si Cain ay naghandog ng bunga ng lupa, fruit of the ground. Ito hindi nilingap ng Diyos, ibig sabihin hindi binigyan pansin ng Diyos. Baga ang mukha ng Diyos ay hindi niya itiningin kung ano ang ginagawa at kung ano ang ginawa ni Cain. Ngunit kay Abel, sapagkat sabay silang naghandog, nakita ni Cain na ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos. Dito ating palalawakin na si Cain ay may matang espiritual para makita niya ang Diyos na nagbigay pibor sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya nalaman kung ano ang gusto ng Diyos na dapat niyang gawin. Ito ang pinakamahalaga. Hindi lahat ng ating gagawin para sa Diyos ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kinakailangan nating malaman kung ano ang gusto ng Diyos. At kapag nalaman natin kung anong gusto ng Diyos, kung anong iniuutos ng Diyos, at yun ay ating gagawin, doon lang ititingin at igagalang ng Diyos yung ating ginagawa. At doon lang magbibigay pansin ang Diyos sa ating ginagawa. So dito, napakahalaga na ating makita bakit hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain na bunga ng lupa. So ating lalimin sa pamamagitan ng aral ng Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit ang nakakaalam ng mga bagay ng Diyos. So sa Genesis chapter 4, dito natin makikita ang dahilan. 4 verse 7. Ito yung sinabi ng Diyos kay Cain, sapagkat nakita ng Diyos kung ano yung mukha, yung pagkadismaya ni Cain sa kanyang ginawa na hindi man lang sinulya pa ng Diyos yung kanyang ginawa, bagkus ipinihit ng Diyos ang kanyang mukha pag hindi niya makita kung anong ginagawa ni Cain. Sapagkat ito ang nakita ng Diyos. Sa verse 7, ang sabi niya, ito ang sabi ng Diyos sa Genesis chapter 4 verse 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mararapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. So, ang ibig sabihin, kapag ka ang kasalanan nakasandal sa pintuan, any moment, papasok siya sa kalooban ng kabahayan. So dito ating makikita ang nakita ng Diyos. Ano ang naging pinto ng kasalanan at ano yung nakahandusay sa pinto ng kasalanan. Na siyang inihandog ni Cain na hindi tinanggap ng Diyos. Ang fruit of the ground ay tatlong klase ito. Na nang pumasok ang kasalanan, edan kay Eva na wala ang glorified robe of righteousness ng Diyos na ibinalot ng Diyos sa kanila nang sila inilikha ng Diyos at inilagay sa halaman ng Eden. Nang sila'y magkasala na wala ang robe of righteousness. So nakita nila ang kanilang kahubaran. At dito na-activate ang tatlong bunga ng lupa. Sapagkat ang tao ay nagmula sa lupa, mula sa putik, sinubog ng Diyos, inanyuan, hiningahan upang ang tao ay magkaroon ng buhay at maging kaluluwang buhay. So yung tatlong bunga
na inihandog ni Cain sa Diyos, hindi po root crops ang pinag-uusapan dito. Hindi po lamang lupa na literal ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung spiritual na bunga ng lupa na lumabas kay Adan kay Eva. Knowledge, understanding, skills. Maraming matatalino. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, sa sanlibutan ito, mas matatalino ang anak ng sanlibutan kaysa mga anak ng kaliwanagan. So, ang ibig sabihin, na kung ang isang tao ay maghahandog sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, sasamba sa Diyos, nasa pamamagitan lamang ng knowledge, skills, and understanding. Pagdating ng araw, sabi ng Diyos, I never knew you, ye that are worker of iniquity. Sa Matthew 7:23. Sapagkat yun ang nakita ng Diyos. Alam niyo kung saan nalulugod ang Diyos? Sa Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. So kung wala ang pananampalataya, imposibleng matuwa ang Diyos sa ating ginagawa. At ang pananampalataya dumating sa pamamagitan ng pakikinig ng tinig ng Diyos. At yun ang susi ni Abel. Kita ni Abel ang kahirapan ng kanyang mga magulang dahil sila yung kauna-unahang mga anak. Kung anong pagdurusa yung kanilang naranasan nagmula doon sa damit na dahon, sakripisyo ang Diyos ng hayop para lang maibalot ang kanilang katawan upang hindi mapiktuhan ang init ng araw at ng lamig ng gabi. Ngunit, napakahalaga nating makita ang mga bagay na ito. Nang si Abel ay nagmuni-muni, tinatanong niya ang Diyos kung ano ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Jeremiah chapter 10 verse 10, the Lord is the true God, He is the living God, the everlasting King. Matthew 16:16, Jesus is the Son of the living God. So dito makikita natin na ang Diyos ay buhay. Makikipag-usap tayo. Sabihin natin kung ano yung kanyang kalooban, ano ang nais niya, at kapag siya'y sumagot, at yun ang ginawa ni Abel. Without faith, it is impossible to please God. Yun ang sabi ni Paul sa mga taga-Hebreo. Dito ating makikita na kapag ang kasalanan ay nakahandusay, ang ibig sabihin niyan, ang function ng church, ang function ng denominational churches, ang function ng religion na ito ay based on their knowledge, understanding, and skills. Kaya kung makikita natin, napakaraming magagaling na mga ngaral. Tagpiin ang mga sitas ng Biblia upang maakit ka sa kanila. So dito, ating makikita, ipinakikita na ang principles ng Diyos ay hindi nagbabago. Mula Genesis hanggang sa bagong tipan ni Isa, ang dahilan kung bakit tinanggihan ng Diyos Ama ang paglilingkod at ang paghahandog ni Cain. Sinabi rin ni Jesus, "Depart from me, I never knew you, ye that work in iniquity." Sapagkat kasalanan ang anumang hindi nagmumula sa pananampalataya. Pagka nanggagaling dito, sa isang taong matalino, at sabi ng Panginoong Kristo, ang anak ng sanglibutang ito ay matatalino. Ibig sabihin, pag matatalino, ito ang ginagamit. Knowledge, understanding, skill. Ito
pinapakita ng Diyos sa atin? Ano ang ating katayuan sa Kanyang harapan sa mga oras na ito? Ano yung ating sitwasyon? Naririnig ba natin ang tinig ng Holy Spirit? Naririnig ba natin ang tinig ng Panginoong Kristo? Naririnig ba natin ang tinig ng Ama? Sapagkat kapag ang Ama ay nagsalita, ituturo niya tayo tungkol sa Kanyang anak. At kapag ang anak ay nagsalita, ituturo niya tayo kung ano ang kalooban ng Ama. Kapag ang Ama at ang anak ang nagsabay na nagsalita, ituturo tayo tungkol sa Holy Spirit upang mas malalim pa nating maintindihan ang buong katotohanan ng Diyos. At ang malalim na mga bagay ng Diyos, walang ibang nakakaalam yan, kundi ang Holy Spirit. Holy Spirit ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Kasi binabahagi ko sa inyo na siyang magiging ating ilawan, alampara at ilawan sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa Diyos na totoo, sa Diyos na buhay, sa Diyos na walang hanggan. Kaibigan, nawa nabuksan yung ating spiritual na mga mata, tainga, ang unawa, upang ating malaman, maunawaan ang panuntunan nito ng Diyos, sapagkat sa huli, titingnan ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kung ito ba ay nakabatay sa pattern na nilikha niya. At ang pattern na ito, bago ginawa ni Moses yung 7 candlestick, yung altar of incense, table of showbread, ark of the covenant, laver, lahat ng mga gamit na sa loob ng templo, pinakita muna ito ng Diyos sa Mount Sinai. Kaya nang ang Diyos ay mag-utos kay Moses na gawin ng templo, sinabi ng Diyos, huwag kang magsarili ng iyong plano at layunin, kundi according to the pattern, sabi ng Diyos kay Moses. Ibinigay ng Diyos sa atin ang pattern. His only begotten Son. Ibinigay ni Jesus ang pattern, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ipinakilala ng ating Panginoong Kristo. Kung babasahin natin ang Book of John, dito natin makikita yung malalim na pagdating ng Holy Spirit, yung buong katotohanan ating makilala ang mga bagay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. So ang ibig sabihin, kung wala ang Holy Spirit, wala tayong malalaman patungkol sa mga malalim na mga bagay ng Diyos. Alam na natin patungkol sa mga bagay ng tao upang ang tao na manatili sa kalipunan ng tinatawag na church building. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pagluwalhati. Salamat sa Holy Spirit na nagbigay sa atin. Malibang buksan ng Holy Spirit ang ating spiritual na tenga. Idarating sa atin ang tunay na pananampalataya. Pagkat ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng Diyos, sa tinig ng Holy Spirit. At ang tinig ng Holy Spirit, kasabay niyan ang salita. Sa kapahayagan ng salita, malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag nalaman natin ang kalooban ng Diyos, yun yung ating right standing with God. Yun ang ating righteousness before God. Yun ang credential ng mga taong papapasukin. Nalaman nila at ginawa nila ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa Kanya
Panginoon, makakapasok sa kanilang langit, kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng ating Ama, sabi ni Jesus. So, paano natin malalaman? Napakahalaga na itong mga huling araw, ayon sa Revelation chapter 19, verse 7 to 8, igagrant ng Diyos yung paghahanda. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nila na nagnanais, mabihisan, masangkapan, handa sa araw ng kasal ng Kordero. Salamat sa Holy Spirit sa mga bagay na ito, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ama, salamat sa iyong kapahayagan. Salamat na dito binubuksan mo ang aming spiritual na mata upang aming makita yung lampara at ilawan na inilagay, silit up mo sa Genesis chapter 1 hanggang 11 bago mo sinimulan ang tungkol sa pananampalataya, tungkol kay Abraham, sa pagitan ni Abraham at ng Diyos hanggang sa kasalukuyan. Salamat Holy Spirit sa mga bagay na ito. Nagpupurit, nagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa mga bagay na ito, ninihayag ng Holy Spirit. Salamat sa dugo mo, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong banal na pangalan. Lahat ng tuhod, tuluhod, lahat ng labi, magsabi, ikaw ang Panginoon sa kalulatigan ng Ama. Bigyan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa malalim pang mga bagay na inihahayag ng Holy Spirit, sa mga katotohanan patungkol sa mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Kinalugdan ng Diyos si Abel. Itinatuwa ng Diyos si Cain. Saan pa nagkatatayo? Kanino ka sasama? Kay Cain o kay Abel? Si Abel ay namuhay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan niya sa Espiritu ng Diyos. Subscribe na po!